For today's video, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa nga namin bagong farm venture. Ito nga pala yung white oyster mushroom cultivation. Ayan. So makikita nyo sa likuran ko, meron na nga kaming mga mushroom bags na ini-inoculate. Ayan. Ayan nakagapang na yung mga amag dyan. Ayan may mga amag na yan, yung color white na nakikita nyo, yun yung amag na gumagapang sa fruiting bag natin. Yan. So, paano nga ba namin to ginawa? Papakita ko sa inyo ngayon kasi gumagawa ako ng fruiting bag. Yan, para makita nyo yung proseso. First, dito muna tayo sa ating mga mushroom fruiting bag. Ito yung mushroom fruiting bag. Ayan siya, guys. Pala yung mushroom fruiting bag na ginagawan muna natin, no? Ito kasi yung magsisilbing pataba ng white oyster mushroom natin. Ayan. So ano nga ba yung composition nito? Malalaman nyo. Kasalukuyan nga akong nagpapak ng mushroom bag. Ayan. So ito yung mga nagawa na natin na fruiting bag. Ayan siya. Tapos, ito naman, yung ating substrate. Yan, pag sinabi nating substrate, ito yung laman ng fruiting bag natin. Okay? Yan. So, ano nga ba yung mga composition nitong substrate natin? Nakatakip kasi siya. Etong substrate natin is made up of 50% kusot. Ayan. 48% dayami, 1% molasses, 1% apog. So, for a total of 100%. Ayan po sila. Siyempre, lalagyan nyo rin yan ng tubig kasi saktong tubig lang, hindi pwede yung masyado madami, hindi rin pwedeng masyadong konti. So, ito kasi yung magiging moisture ng fruiting bag natin. So, siyempre, di ba yung mga amag gusto nila ng moisture. So, ikikip natin yung moisture sa paraang mabubuhay yung mga amag natin sa loob ng fruiting bag. So, paano ba malalaman kung tama yung water moisture mo sa ginawa mong substrate? So, pakita ko sa inyo. So, ito yung substrate natin. So, ito, ganito mag-testing, no? Kumuha kayo ng isang dakot. Ayan, isang dakot. Pag walang tumutulong tubig, ibig sabihin, sakto yung tubig mo dito. Ayan, so pagka pinisil mo siyang ganyan, at hindi naman siya nalalaglag, nag-form siya na parang bilog, sakto na yan. Okay? Pagka kasi piniga mo, tapos may tubig na lumabas, sobra-sobra yung tubig mo. Pero kapag piniga mo naman, ayan, piniga mo at naghiwa-hiwalay siya, yun ay kulang naman sa tubig. Ito, naging isang buo siya, kaya sakto lang yung tubig niya. Yan. So, sana na-gets nyo, ulitin natin. Halimbawa, kinuha nyo siya, ganyan, at nagbuo-buo siya, nang hindi tumutulo yung tubig, sakto yung moisture niyan. Okay? Yan. So, pero pagka pinisil nyo siyang ganyan, tapos, pa rin, hindi siya nagbuo ng bilog, ibig sabihin, kulang yung moisture nyo. So, ano na nga ba ang gagawin mo pagkatapos mong makagawa ng mga fruiting bag? So, ang gagawin mo pagkatapos mong magawa yung fruiting bag, ipapasteurize mo naman yan 6 to 8 hours. Yan. Dapat, ang bilang mo nung 6 to 8 hours, simula nung kumulo yung tubig. So, parang mo siya, i-steam mo siya, parang ganun. Para kang nagluluto ng siomay, mga ganyan. Para kang nagluluto ng siopaw. I-steam mo siya ng 6 to 8 hours. From the time na kumulo yung tubig. Okay? That way kasi mamamatay yung mga bacteria, yung mga dumi na nandun sa substrate natin. Ayan. So, yun ang purpose natin, mamatay. Kasi pagka may presence kasi ng mga bacteria, tsaka mga foreign, pag may presence ng bacteria at kung ano ng mga dumi sa loob ng, mushroom fruiting bag mo, pag nilagyan mo yan ng amag, makikipag-agawan sila sa nutrients. So, matatalo yung white oyster mushroom mo, hindi tutubo. Kaya importante na i-keep mo yung 6 to 8 hours. Sure na 6 to 8 hours
yung pag-steam mo or papasteurize mo ng fruiting bag para mamatay talaga lahat ng mga germs. Ayan. So, ang next na nga na gagawin mo, kunyari na pasteurize mo na siya ng 6 to 8 hours. So, maglalagay ka na nung tinatawag na spawn seeds, no? Yung binhi ng mushroom or yung amag. Yan. So, nabili lang namin online yun. Pwede ka rin bumili online para makagawa ka ng sarili mong fruiting bag. So, ganito na nga yung kakalabasan niya after ilang weeks, so one week, 1.5 weeks, yung ganito. Yan. So, gumapang na kasi yan. Yan, ang itsura niya. Ay, sorry, dito na lang. Ayan, so magiging ganyan yung itsura niya kapag gumapang na siya. Ayan, so ganito po yung itsura niya pag gumapang na. Ayan, pag gumapang na yung amag. So, hindi pa to fully colonized, ano? Kasi may part pa din siya na hindi nako-colonize, yung pinakadulo. Pero once na maging white na siya lahat, ayan, maging white na to lahat, ay fully colonized na yan, pwede na nating buksan yung ating fruiting bag. Yan siya. Ito yung mga nagawa naming fruiting bag na inaantay na nga lang naming mamunga. Ayan. Lang. Ayan guys, yung aming greenhouse naman. Sa katapat lang nitong pinaggagawaan namin ng fruiting bag. Ayan. So, kasi kami, nag-isip kami ng ibang farming venture para hindi naman sayang yung bayad natin sa ating tao at additional income na rin. So, ito na nga yung mga mushroom na ginawa natin dun sa previous video natin. As you can see, namumunga na sila. Ayan. So, ganito yung mga bunga ng mushroom natin. Ganyan. Masarap yan. Lalo na kapag sinisig nyo, masarap po yan. Pwede nyong pamalit sa mga karne. Lalo na sa mga healthy living, sigurado magugustuhan nila yung mushroom. So, ayan, marunong na kayo gumawa ng mushroom pag napanood nyo tong video na to. Please like and subscribe.